As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang inyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat muli niya tayong binigyan ng pagkakataon na i-enjoy ang ating buhay sa umagang ito, sa bagong araw na ito, sa pagpapahiram ng buhay na ating taglay ngayon. At maaari nating ipagpatuloy ang ating mga gawain at ang atin pong mga paglilingkod. Ikaw ay nakikinig dito pa rin po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. At binabati ko po kayo ng isang napakabuting umaga. Ang pagpapala ng ating Panginoon ang patuloy ninyong maranasan at matanggap sa inyo pong pakikinig dito sa ating himpilan. Kayo man po ay nasa inyong mga sasakyan o kaya ay nasa inyong mga tahanan, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay dito sa ating himpilan. At sa inyo rin po na sumusubaybay sa ating pong mga paglilingkod sa YouTube and Facebook page. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan at sa ating palutuntunang Rise and Reflect. Kayo po ay welcome dito sa ating palatuntunan. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa ganitong oras ng umaga ay pinili niyo pong makinig, manood sa halip na matulog. Ano po? Salamat po sa inyong pagsubaybay. Saan mang lugar kayo naroroon sa mundong ito. Welcome po sa ating palatuntunan. Dito po sa ating palatuntunan ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. At itutuloy po natin ang pagtunghay sa aklat ng Ecclesiastes. Ngayon po ay kabanatang 9, talatang 1 hanggang 6. Pinag-isipan at pinag-aralan kong mabuti lahat ng ito. Ang mga matuwid at matalinong tao, pati na rin lahat ng ginagawa nila ay nasa kamay ng Diyos. Kung tatanggapin niya ito o i-reject, walang nakakaalam. Lahat ng yon ay nasa future. Lahat naman iisa ang patutunguhan.
matuwid man o masama, mabuti o hindi, tinuturing na malinis o madumi, sa nag-aalay ng offering o sa hindi. Pareho din ang mangyayari sa mabuting tao at sa makasalanan, pati na din sa nagpapromise sa Diyos at sa ayaw mag-promise. Ito ang masaklap sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Yung iisa lang ang kahihinatnan ng lahat at puno ng masakit at nakaka-stress na pangyayari ang buong buhay ng mga tao. Tapos sa huli, mamamatay sila. Pero ang nabubuhay may pag-asa kasi mas mabuti pa ang buhay na aso kesa sa patay na leon. Alam ng mga nabubuhay na mamamatay sila, pero ang mga patay na walang alam. Wala na silang reward at nakalimutan na sila. Nawala na ang pagmamahal, galit at inggit nila at forever silang hindi makakasama sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Ang dakilang equalizer. Sang-ayon sa Ecclesiastes, sa Kabanatang 9, talatang 2, sa ibang salin, iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao, ang matuwid at ang masama, ang tama at ang mali, ang malinis at ang marumi, ang naghahandog at ang hindi naghahandog. Pareho lang ang matuwid at ang makasalanan at pareho lang din ang sumusumpa at hindi sumusumpa. Kaibigan, meron ka rin bang pagkatakot sa kamatayan? Ang takot o pagkatakot sa kamatayan ay naiintindihan. Bakit? Sapagkat 10 raw sa 10 tao ay mamamatay. Ano ang ibig sabihin noon? 10 sa 10 tao ay mamamatay. Ang ibig sabihin, lahat ay mamamatay. 100% na isinilang sa sanlibutan ito ay mamamatay. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sang-ayon sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23. Ang lahat ay nagkasala, kaya lahat ay mamamatay. Hindi lamang tayo ang haharap sa kamatayan. Ngunit ang lahat, maging ang ating mga mahal sa buhay, ay nasa parehong suliranin o dilema. Gaya ng sabi ng sumulat ng Ecclesiastes, lahat tayo ay may iisang kapalaran. Ang matuwid at ang masama, ang mabuti at ang masama. Sa talatang 2, lahat mayaman o mahirap, mataas ang pinag-aralan o hindi nakapag-aral, sikat o ordinaryong tao, ay mamamatay din sa huli. Dakilang equalizer ang kamatayan. Sa Ecclesiastes, Kabanatang 9, talatang 1-6 na ating binasa, binibigyang boses ni Solomon ang maaaring naiisip ng marami sa atin ngayon. Sa talatang 3, ganito ang nakasulat, ito ang kasamaan sa lahat ng bagay na nangyayari sa ilalim ng araw. Iisang tadhana ang umabot sa lahat. Ang talatang ito ay mahirap na maunawaan ng mga tao, lalo na dahil ang mga Kristiyano ngayon ay mayroon ng bagong tipan na malinaw na nagtuturo ng muling pagkabuhay ng mga patay at buhay na walang hanggan para sa mga nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Sang-ayon sa Juan, Kabanatang 11, talatang 25, ganon din sa mga gawa, Kabanatang 24, talatang 15, at Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 12 at 42. Sa Juan, Kabanatang 11, talatang 25, ganito ang nakasulat. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Dito, binibigyang pagkakaiba ni Juan o ng ating Panginoong Yesus ang kahihinatnan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang mga sumasampalataya kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Sinasalungat ba ng Ecclesiastes ang bagong tipan? Hindi po, kaibigan. Sa ilang kadahilanan. Una,
Kahit na ipinahayag ni Solomon o ng mangangaral ang kanyang frustration dahil sa katotohanang lahat ay mamamatay, ang kamatayan ay ang dakilang equalizer. Paulit-ulit niyang ipinahahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos at binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay na may kaugnayan sa Kanya, connected sa Diyos. Para sa Kanya, ang buhay na connected sa Diyos ay may pag-asa pa rin at may pagkakaiba ang kahihinatnan sa mga hindi natatakot sa Diyos, sa mga hindi gumagalang sa Diyos at hindi pinahahalagahan ang kanyang pagiging Diyos. Pangalawa, ang konsepto ng progressive revelation ay nagtuturo na sa pagsulong ng panahon, may mga liwanag na ipinakikita ang Diyos habang tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita. Kaibigan, ang Diyos ay may mga paghahayag ng Kanyang sarili sa Biblia na maaaring hindi malinaw sa mga nag-aaral noong unang panahon. Ngunit ngayon ay lubos na nauunawaan. Ang Ecclesiastes ay hindi sumasalungat sa pag-asa ng mga mananampalataya sa bagong tipan sa muling pagkabuhay ng mga patay, lalong-lalo na ang mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil hindi pa ganap na naiintindihan ang katotohanan iyon, ngunit si Job ay nananampalatayang bubuhayin siyang muli ng Panginoon. Sa Job, Kabanatang 11, talatang 25 hanggang 27, "Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas at sa bandang huli ay darating siya rito sa lupa para ipagtanggol ako. Pagkaalis ko sa katawang ito at mabulok ang mga laman ko, makikita ko na ang Diyos. Makikita ko siya ng harapan at hindi na siya iba sa akin. Labis akong nananabik na makita siya." Sinasabi ni Job na pagkatapos na siya ay mamatay at maagnas ang kanyang katawan, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, makikita niya ang kanyang manunubos, ang kanyang tagapagligtas. Kaibigan, ngayong mayroon tayong mas buong kapahayagan ng kasulatan, maaari nating pagtibayin ang higit at lubos na reflection ni Solomon sa kasamaan ng kamatayan as the great equalizer. Sa katunayan, ang kamatayan ay napakasama, lubhang kasuklam-suklam sa Panginoon ng buhay, na ang anak ay namatay sa krus. Ang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ay namatay sa krus upang gapiin ang kamatayan at magbayad sala para sa mga taong makasalanan. Kaya't maaari tayong sumang-ayon sa mga ngaral habang naggagalak tayo na ang kamatayan ay tinalo ni Kristo. Kaibigan, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 55, "Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong tibo?" Kaibigan, tinalo, ginapi ng ating Panginoong Hesukristo ang kamatayan. Kaibigan, natatakot ka ba sa kamatayan? Paano makatutulong sa iyo na ang kamatayan ay napagtagumpayan at tinalo ng ating Panginoong Hesus? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-comment dyan sa ating comment section. At para naman po sa inyo na mga mga nakikinig sa radyo, maaari po kayong mag-text sa ating mga numero. Ang ating pong numbers ay 0917 1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At habang ginagawa niyo po ang inyo pong mga reflection, inyo pong pakinggan ang isang napakagandang awiting inawit ni Sunshine and Starlight Tamparong, may pamagat, "To Rescue a Sinner Like Me." Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito.
that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me, to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me, to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, yet He gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like a sinner like me. Maraming salamat, Sunshine and Starlight, sa mensahe ng awit na inyong inawit para sa ating mga tagapakinig at sa ating pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ngayong oras na ito tayo po ay dadako sa ating pananalangin at kaibigan, inaanyayahan kita na sumama sa atin pong panalangin. Mapagmahal naming Ama, dakilang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, salamat po sa iyong presensya. Sa pamamagitan ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ay nakikita mo kami at lumalapit ka sa amin ng may namamalaging pagmamahal. Panginoong Jesus, ang pagkaalam na ikaw ay namatay at muling nabuhay, na katunayang natalo mo ang kamatayan, ay tumutulong sa amin na malampasan ang aming takot, maging ang takot sa pagkamatay. Panginoong Diyos, salamat po sa katotohanang inyong ipinaunawa sa amin sa umagang ito.
Sa pagkakataong ito, akin pong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, ang inyong mga anak na may mga kahilingan sa panalangin. Tunghayan niyo, Panginoon, ang kanila pong mga kalagayan. Inyo pong tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy po kaming lumalapit para po sa kagalingan ng inyong mga anak. At nagpapasalamat din po kami dahil sa pagpapagaling na naranasan ng iba. Akin din pong patuloy na idinadalangin ang mga may pangangailangan na makasumpong ng lugar kung saan po sila makapaghahanap buhay. At habang sila po ay naghahanap, Panginoon, inyo pong ihanda ang mga may mga pagawaan upang tanggapin ang inyong mga anak na ito na nagnanais na maghanap buhay. Tulungan din po at tustusan ang kanilang pangangailangan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at sa atin pong programang Rise and Reflect. Muli ko po kayong inaanyayahan na sundan ang natatanging pag-aaral na Revelation of Hope mamaya alas 7 ng gabi. Ganon din po ang atin pong radio clinic. Mamaya naman pong alas 6 ng gabi dito sa palatuntunang ito ay sasagutin ng atin pong mga doctor on air ang inyo pong mga katanungan tungkol sa kalusugan. Kaya inyo pong samantalahin na makausap sila. Pwede nyo po silang tawagan sa numerong 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa panahon po na sila po ay on air, pwede nyo pong tawagan sa mga numerong yan at ikonsulta ang inyo pong mga karamdaman. At ganun din po namin kayong inaanyayahan na i-avail naman ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong i-text or i-comment ang inyo pong mga kumpletong pangalan at address kasama ng contact numbers dyan po sa ating comment section. At para naman po sa inyo po na nasa radyo, ang mga numero na pwede nyo pong i-text para mag-request ng ating pong Bible Study Guide na Explore ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at inaanyayahan kayo na patuloy na subaybayan ang atin pong mga paglilingkod at mga programa dito po sa ating himpilan. Ang susunod ay ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.
true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from